Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1076, si Yuan Fei ay baliw. Kung makapunta tayo doon, magiging direktang disipulo tayo. Ang mga tao ay nakakuyom ang kanilang mga kamao. Mga direktang disipulo. Iyon ang kanilang pangarap. Magkakaroon sila ng pagkakataong tumanggap ng mga direktang turo ng mga emperador. Magagawa rin nilang magsanay ng paglilinang sa mas mahusay na mga kondisyon. Nakakarating lang ako sa third level ngayon kaya kailangan ko pang umunlad. Kailangan kong pamahalaan ito tulad ng ginawa ni Lin Fang at umakyat sa unang siyam na grupo ng mga hakbang. Akala ng maraming tao. Sa katunayan, ang mas mataas na antas ay mahirap umakyat. Medyo naiingit sila, bakit kaya ni Lin Fang at hindi sila? Brother, magkakaroon ba tayo ng pagkakataon na maging mga disipulo sa unang batch? Tanong ng isang tao sa pangalawang batch. Siyempre gagawin mo. Sa Tiantay, lahat ay tinatrato ng patas. Kung talented ka, walang hindi mo magagawa, pero kung mahina ka, matatanggal ka. Kung balang araw, makakaakyat ka ng 3 pangkat ng mga hakbang, maaalis mo ang mga makakaakyat lamang sa pangalawang pangkat ng mga hakbang at palitan ng mga ito. Magagawa mo ring sakupin ang kanilang mga palasyo. Kung mayroong maraming tao sa isang antas, ang antas ng kanilang paglilinang ay ihahambing at ang pinakamahina ay aalisin. Sabi ni Mo Chen, sila ay naging Imperial Cultivation Disciples ng unang batch at maaaring makinabang sa mas magagandang bagay, ngunit hindi ito naayos. Maaari silang palitan kung hindi sila umunlad, pagkatapos ay aalisin sila. Pareho lang ito para sa lahat. Walang naayos. Maaaring magbago ang mga bagay kung mananatili kang hindi magbabago. Patuloy ni Mo Chen. Gaano katindi? Anong pressure? Ngunit ang pressure ang tanging paraan para umunlad. Upang hindi malampasan at hindi makaramdam ng kahihiyan, kailangan nilang maging mas malakas. Nagawa ni Lin Fang na umakyat sa ikasyam na pangkat ng mga hakbang. Hindi lamang siya makakakuha ng mas mahusay na mga bagay upang pag-aralan, kundi pati na rin, magiging mahirap para sa iba na maabutan siya at palitan siya. Napatingin ang lahat kay Lin Fang. Sa likod niya ay si Mengba na nakaakyat pa lamang ng 5 pangkat ng mga hakbang. Maaabutan ba niya si Lin Fang sa isang punto? Sige, kunin mo ang iyong mga susi at umakyat ng hindi nababahala. Lin Fang, mauna ka na. Mga disipulo ng Zunchi Layer, teka, aakyat na kayo mamaya. Sabi ni Mo Chen. Kinuha ni Lin Fang ang kanyang susi at nagsimulang umakyat sa hagdan. Sa unang antas, wala siyang naramdaman. Dahil sa kanyang susi, madali siyang nakaakyat sa hagdan. Wala man lang naramdaman si Lin Fang. Sa likod ng pangalawang pangkat ng mga hakbang, walang palasyo, isang kalsada lamang. Sa kalsadang iyon ay maraming palasyo. Parang si Tiantay. Ang mga palasyong iyon ay para sa mga tao na magsanay ng paglilinang. Sa napakaraming mga palasyong iyon, marahil ay maraming mga kayamanan upang magsanay ng paglilinang. Ramdam ni Lin Fang ang kanilang lakas. Ang 81 palasyo lahat ay may hindi kapani-paniwalang chi. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng lahat ng chi na iyon. Ang pinakamataas na palasyo ang may pinakamakapal at pinakamay chi. Maaaring pumili muna si Lin Fang dahil siya ang nauna sa ranggo. May kandado, gamit ang kanyang susi, mabubuksan niya ito gamit ang susi na nakuha niya noong umakyat sa ikasyam na pangkat ng mga hakbang. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ito ay kahanga-hanga at malago. Sa isang iglap, pinalibutan ng mga gintong ilaw si Lin Fang at naramdaman niya ang isang hindi pangkaraniwang chi. Bigla niyang naisip ang maraming bagay. Tumiti si Lin Fang. Alam niyang kanya ang palasyong iyon. At saka, kahit na ano, kailangan lang niyang mag-isip tungkol dito at ang palasyong iyon ay maaaring lumitaw sa anumang palapag. Ang iba pang mga mag-aaral ay pumili ng kanilang mga palasyo at nagpasya na lahat ay magsanay sa loob ng kanilang palasyo. Ang mga mag-aaral ng ikalawang batch ay kailangang maghintay. Wala silang mga palasyong iyon, kaya lalo silang naging determinado. Kinailangan nilang umakyat sa hagdan at palitan ng isang tao. Sige, magsanay ka rito at magsikap na maging mas malakas. Mga estudyante kayo ng first batch, maraming nagmamasid sa inyo ngayon. Umaasa ako na sa iyong pagbabalik, ikaw ay naging hindi ka panipaniwala. Huwag hayaang isipin ng mga alagad ng Tianlong Divine Castle na tama sila nang sabihin nilang mahina kayo. Seryosong sabi ni Mo Chen. Hindi nila kayang ipahiya dahil Imperial Cultivation Disciples na sila ngayon. Nakakaintindi kami. Tumanggo ang lahat. Sila ngayon ay mga alagad ng imperial na paglilinang, ang lahat sa lalawigan ng Bahwang ay nag-akala na sila ay malakas at makapangyarihan. Hindi nila kayang biguan ang mga taong iyon. Sumunod ka sa akin. Sabi ni Mo Chen sa layer ng Zunchi ng unang batch. Nagsasaka na sila ng Zun kaya kailangan nilang pumunta sa ibang lugar. Hindi sila nagsasanay sa paglilinang sa parehong paraan tulad ng mga cultivator sa antas ng Tian. Ang Tiantay ay ngayon ang teritoryo ng mga alagad ng imperial na paglilinang. Maaari silang makinabang sa lahat ng bagay na mayroon upang maging mas malakas. Kehe, sasama din ako. Sabi ni Yuan Fei na pilit at tinapakan niya ang grupo ng mga hakbang. Si Yuan Fei ay napakalakas at ang kanyang lolo ay ang Great Ape Emperor. Nakalusot siya sa kaparehong Tianchi layer bilang Zuan Yuan, ngunit mas malakas. Umakyat si Yuan Fei sa ikatlong pangkat ng mga hakbang at wala siyang naramdaman. Maraming tao ang nakatingin sa kanya na nagtataka. Iyon na ang pinagkaiba nila sa kanya.
Lahat ay nabihag dahil sa kanyang katayuan sa lipunan. Gusto nilang makita kung ilang grupo ng mga hakbang ang maaari niyang akyatin. Sa ika-4 na pangkat ng mga hakbang, nagsimulang maramdaman ni Yuan Fei ang isang bagay. Ngunit nagpatuloy siya ng walang pag-aalinlangan. Ika-5 pangkat ng mga hakbang, umungal si Yuan Fei at naglabas ng mga enerhiya. Ang mga taong nasa hindi kalayuan ay nakadarama ng mga enerhiyang iyon. Ika-6 na pangkat ng mga hakbang, si Yuan Fei ay tumupad sa kanyang katayuan, naglabas siya ng nakakabaliw na halaga ng chi. Siya ay umungal ng napakalakas na ang kapaligiran ay naging baluktot, ngunit hindi siya nito napigilan. Sa ika-7 pangkat ng mga hakbang, siya ay nagmukhang isang napakalaking bakulaw, kasing bigat ng bundok. Ang mga tao ay tumingin sa kanya, namangha at ang kanilang mga puso ay kumakabog ng husto. Sa ika-8 pangkat ng mga hakbang, nagsimulang kumulo ang dugo ni Yuan Fei. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang kahoy na patpat at mukhang determinado. Ang lupa at langit ay naglalabas ng mga dumadagandong na tunog mula sa presyon. Ang kanyang mga enerhiya ay naging hayop na ulap. Tumingon si Mo Chen at nakita siya, nagulat siya. Tulad ni Lin Feng, lumalaban siya sa kalangitan. Sa wakas, natapakan niya ang ika-9 na pangkat ng mga hakbang, ganap na nakaka-relax. Nawala ang kanyang chi at naging kalmado muli ang kapaligiran. Ang mga tao ay namangha, ang kanilang mga puso ay tumibok ng husto. Nakikita pa rin nila siya sa kanilang mga iniisip. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1077, isang kuweba na may talon sa bibig, sa bundok ng mga bulaklak at prutas. Gaano kalakas? Hindi nila maisip kung gaano kalakas si Yuan Fei. Pakiramdam nila ay guguho ang lupa at langit sa lakas niya. Si Yuan Fei ay parang bundok na may hawak na kahoy na patpat. Nagawa niyang umakyat sa hagdan na mas nakaka-relax kaysa kay Lin Feng. Ang kanyang lolo ay ang Great Ape Emperor kung tutuusin. Si Lin Feng ay nagulat din. Napakadakila. Siya ay kasing lakas ng isang bundok na may napakalakas na puwersa. Hindi nakakagulat na si Zuan Yuan ay natakot hanggang sa mamatay habang kaharap si Yuan Fei. Kanina lang, mukha siyang dambuhalang bakulaw na may patpat at ngayon ay normal na naman ang itsura niya. Hulaan ni Lin Feng na ang kahoy na patpat ay marahil ay isang pambihirang kasangkapan. Lumakad si Lin Feng sa tabi ni Yuan Fei at nakangiting sinabi. Ang galing mo, hehe, ang saya. Subukan ba nating umakyat sa taas? Sabi ni Yuan Fei na nakangiti ng nakakaloko habang nakaturo sa ika-10 pangkat ng mga hakbang. Ha? Ang karamihan ay namangha nang marinig nila siya. Siya ay talagang walang takot. Gusto niyang subukan ang lahat ng sabay-sabay. Akala niya ba madali? Sige, subukan natin. Sabi ni Lin Feng na tumatawa. Kahit na siya ay hindi sapat na malakas, maaari pa rin niyang subukan upang makita kung gaano ito kabigat. Nagkatinginan sila at nagsimulang umakyat. Naabot na nila ang ika-9 na pangkat ng mga hakbang, kaya iyon pa rin ang susunod na layunin ni Lin Feng. Boom! Hindi pa sila nakakatapak sa sumunod na hakbang nang maramdaman nilang pareho ang isang nakakatakot na mapang-api na enerhiya na naging isang itim na ulap at pinilit na gamulong ang mga enerhiya sa mga alon. Gaano kalakas? Isa itong ilusyon. Sabi ni Yuan Fei. Si Lin Feng at siya ay lumipat pabalik, tiyak na hindi sila makakaakyat. Nang ibalik nila ang kanilang paa, nawala ang itim na ulap at muling naging kawalan na parang hindi pa ito umiral noon pa man. Ilusyon lang, parang banal na sandata. Baka subukan pa nitong patayin tayo. Sabi ni Yuan Fei. Upang maging direktang alagad ng mga emperador, kinailangan ni Lin Feng na umakyat sa itim na ulap na iyon na naglalaman ng hindi kapani-paniwalang mapang-apeng lakas. Paano niya ito nagawa? Paano niya masisira ang ilusyon? Siguradong masisira. Kaya lang hindi tayo malakas. Sabi ni Lin Feng. Hindi pa nila kayang basagin ang ilusyon dahil hindi ganoon kadali ang paglilinang. Balang araw, magagawa niya rin ito. Umaasa ako. Lin Feng, kung ayaw ng mga emperador na turuan ka, pumunta ka na lang sa kuweba na may talon sa bakana sa bundok ng mga bulaklak at prutas, personal kang tuturuan ng lolo ko. Sabi ni Yuan Fei na nakangiti ng nakakaloko. Napatulala si Lin Feng, na parabang tinamaan siya ng kidlat. Bundok ng bulaklak at prutas, isang kuweba na may talon sa bibig. Bulong ni Lin Feng. Ang kanyang puso ay kumikibot. Mahusay na unggoy, kahoy na patpat, bundok ng mga bulaklak at prutas, isang kuweba na may talon sa bibig, naisip ni Lin Feng. Ano? Ang apo ng dakilang unggoy ay, talaga, bundok ng bulaklak at prutas, yung kuweba na may talon sa bunganga. Tandaan. Nakangiting sabi ni Yuan Fei. Lagi mo bang tinatawag ang lugar na iyon na yungib na may talon sa bakana sa bundok ng mga bulaklak at prutas? Tanong ni Lin Feng. Hindi niya maiwasang magtanong. Hindi, tinawag ko itong Ape Stone Mountain, ngunit 1,000 taon na ang nakalilipas, isang hindi kapani-paniwalang tao ang lumitaw doon at pinagmamasdan si Bahuang mula sa lugar na iyon. Hinamon siya ng isa sa aking mga ninuno, ngunit natalo. Nang umalis ang taong iyon, sinabi niya sa aking ninuno na tawagin ang lugar na iyon na bundok ng mga bulaklak at prutas, at mayroong isang kuweba na may talon sa bibig nito. Sagot ni Yuan Fei. Sino ang nagsasaka na iyon? Buhay pa ba siya? Tanong ni Lin Feng. Natalo na niya ang ninuno ng Great Ape Emperor, tiyak na napakalakas niya. Hindi naman importante. Balang araw, sasabihin ko sa iyo kung buhay pa siya, walang nakakaalam sa ngayon.
Pero nakakasigurado tayo na kung nabubuhay pa siya, kaya niyang sirain mag-isa ang kontinente ng Siyam na Ulap. Sabi ni Yuan Fei na ayaw magsalita ng marami tungkol dito. Medyo natakot pa nga siya. Mahirap isipin na ang isang matigas ang ulo at masungit na tulad niya ay maaari ding matakot sa ibang tao. Sige brother, pumunta lang ako sa'yo. Ngayon ay kailangan kong hanapin ang aking kaibigan para ibalik ako sa Huangxi sa ilalim ng lupa, doon ako nanggaling. Halika at makita mo ako kapag may oras ka. Masaya akong makita ka, sabi ni Yuan Fei na tinapik ang mga balikat ni Lin Fang. Sinaktan talaga ng tapik na iyon si Lin Fang, malakas ang lalaking iyon. Tumalon si Yuan Fei sa malayo sa isang malaya at walang pidyon na paraan. Kung nasa mood ka, halika at hanapin mo rin ako para uminom din. Sabi ni Yuan Fei mula sa malayo. Ang kanyang boses ay gamulong sa mga alon sa hangin habang siya ay nawala. Pinanood ni Lin Fang ang kanyang silhouette na nawala sa abot tanaw. May bago siyang kaibigan. Pagkatapos nito, bamantong hininga si Lin Fang at tumingin sa langit. Ang Sky Palace, anong petsa ngayong gabi? Naalala niya ang mga salitang iyon. Malalim silang naukit sa kanyang mga alaala. Ikaw ba yan? Bulong ni Lin Fang na nakikipag-usap sa langit. Tumingin ang karamihan kay Lin Fang. Ano ang ginagawa ni Lin Fang? Mukha siyang nostalgic. Kailan ipinanganak si Kyongchi? Baka may alam siya. Biglang naisip ni Lin Fang. Pagkatapos, binuksan niya ang palasyo at pumasok. Gotcha. Isang nakakatakot na lakas ang biglang umapi kay Lin Fang na nagpagapang sa kanya. May impresyon siyang dinudurog siya ng bundok. Gaanong mapang api? Isip ni Lin Fang. Wala sa palasyong iyon, walang laman. Mayroon lamang isang mapang api na purong chi na may ilang fog. Gaano kitakat iyon? Kinailangan ni Lin Fang na gamitin ang kanyang dalawang kamay para bumaba sa lupa. Nahirapan siyang tumayo at sumakit ang likod niya sa pilit lang. Ang mapang api na enerhiya sa palasyo ay kasing takot ng enerhiya sa ikawalong pangkat ng mga hakbang. Kumukulo ang dugo ni Lin Fang sa sandaling iyon. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa kisame. May kakaibang enerhiya doon. Minsan, may mga pattern ng bituin, minsan, mga pattern ng bundok at ilog, ito ay isang misteryosong lakas. Hindi na masama. Naisip ni Lin Fang na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman ni Yuan Fei, kailangan niyang magdusa para lumakas. Nakipagkamay si Lin Fang at lumitaw ang kanyang animal tower. Gotcha. Isang silweta ang lumitaw at agad na inatake ng mga mapang apang lakas na iyon. Basta, bakit mo ako pinaalis dito? Sabi ni Kyongchi na nanginginig. May impresyon siyang durog na siya. Binuksan niya ang kanyang naglalakihang mga mata at tinitigan si Lin Fang. Kailangan mong igalang ang iyong mga nakatatanda, kailangan ko bang turuan ka ng pagiging magalang? Sabi ni Kyongchi na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Inilagay siya ni Lin Fang sa animal tower na hindi na komportable, at ngayon ay dinala niya siya sa ibang hindi komportableng lugar na may mapang apang lakas. Hindi siya masyadong mabait sa dakilang emperador. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1078, pagninilay ni Lin Fang. Emperor, may importante akong itatanong sa iyo. Seryosong sabi ni Lin Fang. Tumingin si Kyongchi kay Lin Fang. Ano na naman kaya ang gusto ng lokong iyon? Magsalita ka. May kilala ka bang kuweba na may talon sa bunganga nito sa bundok ng mga bulaklak at prutas? Tanong ni Lin Fang. Biglang dilat at kumikislap ang mga mata ni Kyongchi. Siyempre alam niya. Nang makita ni Lin Fang ang reaksyon ni Kyongchi, naunawaan niya na alam ni Kyongchi. May gusto lang akong itanong sa'yo. Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, sinabi niya. Ang makajos na palasyo ng Kamalayan ay nauugnay sa pariralang ang Sky Palace, anong petsa ngayong gabi, at matagal na ang nakalipas, isang hindi kapanipaniwalang cultivator ang nakipaglaban sa isang ape emperor. Tinatawag niya ang isang lugar na batong unggoy na bundok tapos ang pangalan ay pinalitan ng bundok ng mga bulaklak at prutas, hindi ba iyon ang parehong tao? Roar. Tumayo si Kyongchi habang inaapi siya ng mga lakas. Tinitigan niya si Lin Fang at sinabi, ano ang natutunan mo? Tulad ng inaasahan, ito ay ang parehong tao. Biglang naisip ni Lin Fang. Hindi maaaring magkaroon ng 1,000 mga posibilidad. Kakaiba, ang kontinente ng Siyam na Ulap ay kakaibang mundo. Ang mga kasanayan ni Lin Fang sa pagsusuri ay hindi kapanipaniwala na naisip iyon. Sigurado si Lin Fang na siya iyon. Alam mo ba kung sino ito? Tanong ni Kyongchi. Imposible, hindi malalaman ni Lin Fang kung sino ang napakagandang mandirigma. Isang cultivator na kayang sirain ang kontinente ng Siyam na Ulap. Hindi ko alam. Nakarinig lang ako ng ilang misteryosong kwento. Sabi ni Lin Fang. Emperor, napakalakas mo, ngunit wala ka man lang nararamdaman sa ilalim ng gayong mapang apang lakas. Tiningnan ni Kyongchi si Lin Fang sa isang malupit na paraan. Boom! Naglabas ng apoy si Kyongchi kay Lin Fang. Gotcha! Iniwasan ni Lin Fang ang pag-atake at muling gumapang dahil sa mapang apang mga enerhiya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata na hindi nakapagsalita. Hindi ba ito ang palasyong tinitirhan niya? Paano siya naninirahan doon? Bata, mabuti para sa iyo, sinubukan mong apihin ako dito. Natatawang sabi ni Kyongchi. Sa sandaling iyon, isang matalim na espada na si Chi ang gumalaw patungo kay Kyongchi. Umubo si Kyongchi at natamba. Sino ang nagpalabas sa akin? Sabi ni Kyongchi.
Ito ay halos mas mahusay na maging sa tore ng hayop. Pinalabas kita dahil natatakot ako na nakalimutan mo ang petsa ngayong gabi. Sabi ni Linfang. Tumingin sa kanya si Kyung-chi at sinabi. Kailangan ko bang malaman? Walang banal na marka dito. May mga star, fire at wind energies pati na rin ang puwersa ng lupa at langit. Medyo simple sila. Actually, sila ang pinakasimple. Dapat mong maramdaman ang mga enerhiya na iyon. Ngayon, pabalaykan mo ako sa tore ng hayop. Kailangan kong magpahinga. Seryoso ka, tiningnan ni Linfang ang mga enerhiya, nalilito. Maaari bang ang mga enerhiya na iyon ang pinakasimple? Paano sila magiging mapang-api noon? Kailangan mong dahan-dahang matuto. Kailangan mong maunawaan ang mga misteryo ng paputok na puwersa ng lupa at langit. Matutulungan ka ng palasyong ito na makamit iyon. Sabi ni Kyung-chi sa mapanghamak na paraan. Tumiti si Linfang. Nakatulong si Kyung-chi. Hindi nga lang siya nakakapagsalita sa magiliw na paraan minsan. Tara na at tingnan natin. Sabi ni Linfang. Unti-unti na siyang nasasanay sa palasyo. Nagtataka siyang makita kung ano ang mga pakinabang na mayroon siya pagkatapos umakyat sa siyam na pangkat ng mga hakbang. Kailangan niya munang maging pamilyar sa paligid. Naglakad-lakad si Linfang at siniyasat ang palasyo. Ang brazier ay nagparamdam sa kanya na kasing bigat ng isang bundok at ang kanyang mga hakbang ay gumawa pa ng ilang malalakas na kalabog. Tumingon siya at tumingin kay Kyung-chi. Si Kyung-chi ay mukhang relaxed, mukhang hindi ito mahirap para sa kanya. Paano niya nagawa iyon? Ginagamit ba niya ang puwersa ng lupa at langit para pamahalaan ito? Marahil ay pinalapot niya ito sa kanyang mga paa. Sa napakabilis, nagawa ni Linfang na maging mas nakaka-relax habang naglalakad si Kyung-chi sa tabi niya. Magkatabi silang naglakad ng may lumabas na ulap. Parang isang banal na lugar, isang fairyland, mayroong higit na kagandahan kaysa sa dapat tanggapin ng isa sa sandaling iyon. May mga matataas na tore ng chi sa ambon. Ano ito? Napakagandang lugar. Ito ay teritoryo ng emperador. Biglang naisip ni Kyung-chi. Mukhang excited siya. Tara na at tingnan natin. Sabi ni Linfang. Sinundan siya ni Kyung-chi, ngunit pagkatapos ay huminto at humiga ng walang pakialam. Parang may hinihintay siya. Sa sandaling iyon, biglang may naramdaman si Linfang. Ang ambon sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang bumangon at pinalibutan siya. Napakabilis, nabalot siya ng isang misteryosong chi. Sa harapan niya, may lumabas na silhouette, kaparehas niya ito, nakatitig siya sa salamin. Hindi maaaring siya iyon, ngunit pareho ang hitsura nito. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Linfang ang kanyang sarili ng napakalinaw. Ito ay isang ilusyon. Agad na naunawaan ni Linfang na ito ay isang ilusyon. Ang silhouette na iyon ay isa pang Linfang. Hindi ko akalain na kailangan kong harapin ang isang kopya ng aking sarili dito. Siguro kung malakas ako sa ilusyon. Naisip ni Linfang na naglalakad pasulong. Nag-condense siya ng puwersa sa kanyang mga paa, pagkatapos ay nag-condense siya ng lakas at pinakawalan ito patungo sa ilusyon. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang ilusyon. Parang estatwa. Boom! Inatake muli ni Linfang ang ilusyon. Ang chi at puwersa ay nagsimulang umagos ng galit na galit sa hangin. Nanatiling hindi gumagalaw ang ilusyon. Pagkatapos ay sinuntok ni Linfang ang hangin sa direksyon ng salamin. Nabighani siya sa misteryong ito. Isang nakakatakot na mapang-ipang lakas ang bumagsak sa kanya. Halos hindi siya makahinga dahil dito. Boom! Ang parehong tunog ay kumalat sa hangin. Ito ay ang parehong enerhiya tulad ng mga nilalaman sa suntok ni Linfang. Nang suntukin ni Linfang ang salamin, sinuntok din siya ng salamin. Boom boom! Nang salakayin ni Linfang ang salamin, inatake din siya nito at napakasakit. Kumukulo ang dugo niya. Gaano kalakas? Si Linfang at ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila nag-aaway. Hindi hinintay ng ilusyon sa salamin si Linfang na makahinga at nagpatuloy sa pag-atake sa kanya. Walang katapusang pag-atake sa kanya ang mga suntok. Boom boom boom! Patuloy na sinuntok si Linfang. Masakit ang ulo niya at umubos siya ng dugo. Itinulak siya sa lupa kung saan pakiramdam niya ay madudurog siya sa mga pag-ataking iyon. Napakalakas. Nanumpa si Linfang. Tumingon siya at tumingin kay Kyung-chi na nakahandusay sa lupa. Alam niya kung anong ilusyon iyon. Isip ni Linfang. Bata, pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Ang mga banal na markang iyon ay mahiwaga at naglalaman ng puwersang sumasabog na tutulong sa iyo sa landas ng paglilinang. Ang salamin na iyon ay magtuturo sa iyo ng higit patungkol sa puwersa ng lupa at langit. Bakit hindi ka kontento? Balang araw, mas magagamit mo at mapapadikit ang puwersa ng lupa at langit. Kapag dumating ang oras na iyon, madali mong matatalo ang taong ikaw ngayon. Walang pakialam na sabi ni Kyung-chi. Nagulat si Linfang ngunit masaya. Tumayo si Linfang at umiling, mas determinado siya kaysa dati. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1079, ang mga pantas na lalaki ay parang mga tanga. Lumakad muli si Linfang patungo sa salamin. Kahit anong gawin niya, ang kanyang salamin ay umatake pabalik sa kanya ng parehong lakas. Kawawang Linfang, hindi niya naramdamang atakihin muli. Masakit ang buong katawan niya. Ituloy mo, balang araw, matatalo mo ang taong ikaw ngayon. Sabi ni Kyung-chi na nakangiti pero hindi nakangiti. Natutuwa ba siya sa kasawian ni Linfang? Tumingin si Linfang sa kanya at sinabi, Emperor, ayaw mo bang pumunta at subukan? Tumingin si Kyung-chi sa kanya at sinabi,
Napakadaling pamamaraan, hindi ko na kailangang magsanay ng ganoong klase ng kasanayan. Naiintindihan ko na at kontrolado ko na ang ganoong klase ng lakas. Bakit kailangan kong pag-aralan ang mga ito? Sino ang nakakaalam? Nagyayabang ka pero wala kang pinapakita. Sabi ni Lin Fang sa mapanghamak na paraan. Mukhang galit na galit si Kyung-chi. Wala kang naiintindihan sa landas. Huwag isipin na naiintindihan mo ng maayos ang mga banal na marka. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo naiintindihan ang mga banal na marka sa ngayon, kung hindi, papatayin mo ang sinumang cultivator sa antas ng tiyan. Naiintindihan mo lang ang mga banal na marka, halos ilusyon at hindi totoo. Anong landas? Tanong ni Lin Fang. Isang bulaklak sa mundo, isang pag-iisip, isang hakbang, ang landas ay sumasaklaw sa lahat ng bagay ng paglikha. Kung naiintindihan mo ang landas, maaari kang lumikha ng mga banal na sandata gamit ang mga banal na marka. Ang puwersa ng lupa at langit ay bahagi ng landas. Sabi ni Kyung-chi na nakataas ang ulo. Pagkatapos, tumingin siya kay Lin Fang ng masama at sinabi, ang pagsasabi sa iyo ng mga bagay na iyon ay walang silbi sa iyo ngayon, hindi mo maintindihan. Nagiling si Lin Fang. Si Kyung-chi ay isang emperador kaya naiintindihan na niya ang mga bagay na iyon, ngunit hindi naintindihan ni Lin Fang. Kaya ano ang kinalaman ng likas na lakas ng lupa at langit sa landas? Tanong ni Lin Fang. Hindi mo maintindihan ang lupa at langit. Kung naiintindihan mo kung paano kontrolin ng maayos ang puwersa ng lupa at langit, mauunawaan mo ang landas. Sabi ni Kyung-chi nang may panghahamak. Mukha siyang Buddha, pero sa katawan ng hayop na iyon, mukha siyang nakakatawa. Ang ibig mong sabihin ay kailangan ko munang maunawaan kung paano kontrolin ang puwersa ng lupa at langit at pagkatapos ay mauunawaan ko ang landas ng lakas. Tanong ni Lin Fang. Talaga, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng cultivation? Hindi, ayoko. Sagot ni Lin Fang nang walang pag-aalinlangan. Nakikita ko, at nakakatawa ka. Bamantong hininga si Kyung-chi. Muli siyang humiga at pumikit. Nagiling si Lin Fang. Mayroon akong ilang mga malabo na kristal, maaari kong bigyan ka. Sabi ni Lin Fang na ibinato ang singsing kay Kyung-chi. Kumislap ang mga mata ni Kyung-chi. Hinawakan niya ang singsing, siniyasat ito at bamulong. Ang landas ng paglilinang ay hindi mabibili, ang bawat mundo ay nagkakahalaga ng 1,000 piraso ng ginto. Sabi ni Kyung-chi. Tapos, hindi na siya nagsalita at pumikit ulit. Ano pa rin ang gustong gawin ni Kyung-chi sa napakaraming malabo na kristal? Ang antas ni Kyung-chi ay hindi nagbago. Sigurado si Lin Fang na itinatago niya ang kanyang tunay na antas ng paglilinang. Hindi siya maaaring tumigil doon. Bastos ka, sabi ni Lin Fang at naghagis ng isa pang singsing. Siniyasat ito ni Kyung-chi at sinabi. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, matagal na ang nakalipas, ang mga tao ay hindi maglalakas loob na ay bully ako. Sa landas ng paglilinang, dapat kang maging matyaga at totoo sa iyong sarili. Maaari mong paghiwalayin ang dalawang salitang iyon. Landas at paglilinang. Ang ibig sabihin ng path ay lahat ng bagay na pag-aari ng lupa at langit, tulad ng isang landas na iyong nilalakaran. Ang lupa at langit ay mga likas na bagay na sumasaklaw sa 10,000 bagay ng paglikha. Maaari mong gamitin ang mga bagay na iyon upang maglabas ng nakakatakot na lakas. Tungkol sa paglilinang, ang paglilinang ay isang paaralan, ang paglilinang ay binubuo ng mga tuntunin at prinsipyo. Ang mga taong nag-a-apply sa mga alituntunin at prinsipyong iyon ay mga cultivator, ang mga tunay na cultivator ay maaaring masira ang mga butas sa atmosfera, maaari silang muling magkatawang tao, maaari silang maglabas ng mga mahihirap na enerhiya, naiintindihan nila ang lahat ng mga panimulang aspeto ng landas. Sa makatuwid, kailangan nating patuloy na matuto ng mga bagong prinsipyo, maunawaan ang lupa at ang langit ng mas detalyado, kailangan nating maging isa sa lupa at langit. Nanatiling tahimik si Lin Fang. Hindi niya talaga naitanong sa kanyang sarili kung ano ang ibig sabihin ng konseptong the path of cultivation. Nais ng bawat tunay na cultivator na maunawaan ang kalikasan at ang mga lihim nito. Sa palasyong tinitirhan mo ngayon, hindi lang lakas ng puwersa, mayroon ding puwersa ng landas, hindi marok, misteryoso, misteryoso. Isang emperador ang gumawa nito para sa iyo. Sabi ni Kyung-chi, gaya ng sinabi ni Chen. Dati akong hindi kapanipaniwalang bayani noon. Napakalungkot. Isang trahedya. Buntong hininga ni Kyung-chi na seryosong nakatingin sa langit. Pinalungkot siya ni Lin Fang sa mga tanong na iyon. Ipinaalala nito sa kanya ang nakaraan. Binigyan kita ng napakaraming malabo na kristal at wala kang ibinigay na impormasyon sa akin. Sabi ni Lin Fang na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Muli siyang naglakad patungo sa ilusyon. Kung hindi niya nalampasan ang pagsubok na iyon, hindi siya makakarating sa susunod na palasyo. Muli siyang inatake ng salamin, at pagkatapos ay sumuko na siya. Bumalik siya sa gitna ng palasyo. Nagpa siya si Lin Fang na madama ang mga mapang-api na enerhiya. Masakit, ngunit nagngangalit siya at tiniis. Nauna na siya sa pwesto at nakakuha ng pinakamagandang palasyo, kung hindi niya pag-aralan ang mga enerhiyang iyon, maya-maya, may makakahabol sa kanya at papalit sa kanya. Maraming tao sa mababang antas. Determinado silang maging mas malakas at palitan ng mga cultivators sa mas mataas na antas. Kung nasaan siya, mababa ang panganib na makakita ng isang tao na makahabol at palitan siya. Ngunit hindi niya maalis ang pagkakataong iyon.
Kahit na walang panganib na iyon, kailangan niyang maging mas malakas pa rin. Kailangan niyang i-motivate ang sarili niya. Pagkatapos ng kalahating buwan, mas malakas ang mga pag-atake ni Lin Feng sa salamin. Ang kanyang pag-atake ay naging napakalakas na kaya niyang sirain ang mga tao sa mas mataas na antas ng cultivation kaysa sa kanya. Kahit na iyon, ito ay hindi sapat. Hindi pa rin siya manalo laban sa ilusyon. Gayunpaman, hindi na siya nasaraan ng loob, determinado na lang siya. Emperor, medyo malakas ang mga atake ko. Kahit na malakas ang aking mga pag-atake, ang ibang tao ay maaaring magkaroon ng napakalakas na pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng mga espesyal na kasanayan. Ang pag-unawa ba sa puwersa ng lupa at langit ang tanging paraan upang maunawaan ang landas? Tanong ni Lin Feng kay Qiyongqi. Para kang baboy na tanga. Sabi ni Qiyongqi. Bumantong hininga siya at sinabing, paano ka naging tanga? Kung maaari mong akitin ang puwersa ng lupa at langit at gamitin ito para sa iyong sariling mga pag-atake, kung i-condense mo ng 2 beses ang puwersa na karaniwan mong ginagamit at hindi nito pinapatay ang iyong kalaban, paano ang 3 beses na puwersa? At 4 na beses? Ang hindi ko maintindihan ay kung paano ka magtatanong ng mga ganyang katangahan. Sinabi ko sa iyo na pag-aralan ang puwersa ng lupa at langit, hindi upang malaman kung paano gawing mas malakas ang iyong mga pag-atake tulad ng isang brute. Paano kung gumamit ka ng puwersa? Kung ang iyong mga espesyal na pag-atake ay napakalakas, ano ang mangyayari kung paghaluin mo ang mga ito ng may puwersa? Ang mga talagang malalakas na cultivator ay maaaring umatake minsan at sirain ang kanilang mga kaaway sa mundo, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay hindi brutal, sila ay banayad. Si Lin Feng ay inatake ng ilusyon sa loob ng kalahating buwan at hindi na siya makapag-isip ng maayos. Bida ako noon tapos ngayon nagtuturo ako ng tanga. Anong trahedya? Bumantong hininga si Qiyongqi. Tumalikod siya at humiga. Sa totoo lang, si Qiyongqi ay tumatawa sa loob. Hindi tanga si Lin Feng, sinusubukan lang niyang pag-isipan at pag-aralan ang kanyang paligid. Napaka-talented ni Lin Feng, kailangan niyang mapailing ng kaunti. Hindi niya kayang gawin ang lahat para sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1080, isang suntok lang. Sa loob pa rin ng palasyo, naupo si Lin Feng na nakakrus ang paa. Nandoon pa rin ang puwersa, gayunpaman, mas nakakarelax si Lin Feng kaysa dati. Siyempre, mapang-api pa rin ito, ngunit mas naiintindihan ito ni Lin Feng at higit pa rito, nasasanay na siya. Purong Sun Chi ang umikot sa kanya at si Lin Feng ay hinigop ang puwersang iyon. Ang palasyo ay napuno ng purong chi. Kahit na hindi gumagamit ng mga bato, nakakakuha pa rin siya ng maraming purong chi. Sa makatuwid, maaari siyang magsanay ng kultibasyon ng mahinahon doon. Determinado si Lin Feng na maging mas malakas. Sa sandaling iyon, sa loob ng palasyo, may lumitaw na mga marka at umikot sa palasyo. Biz. Sumabog ang mga enerhiya sa palasyo at pinalibutan si Lin Feng. Naliligo siya sa nakakasilaw na mga ilaw. Nagiging pamilyar na siya sa lupa at langit, na parabang pinagsasama niya ito. Ito ay isang likas na lakas. Binuksan ni Qiyongqi ang kanyang mga mata at tumingin kay Lin Feng. Interesting. Kumikislap ang kanyang mga mata habang magalang na umupo. Dahil naging hayop na siya, hindi pa siya ganoon kalapit sa lakas ng daanan. Ang mga emperador ng Tiantai ay tila binibigyang halaga nila ang landas. Inaasahan nila na matututunan ito ng kanilang pinakamahusay na mga cultivators sa lalong madaling panahon. Ang bawat emperador ay nagbigay ng kahalagahan sa landas. Ang mga emperador ni Tiantai ay hindi naiiba. Lalong sumikat ang araw. Si Lin Feng ay nakaupo at naliligo sa mga gintong ilaw na iyon. Ang celestial chi ng palasyo ay naging mas makapal at mas mayaman, at tiyak na mas nakasisilaw. Iyon ang enerhiya ng 10,000 bagay ng paglikha. Mga puno, bulaklak, tubig. Nagsimulang damaloy ang tubig sa paligid ng Lin Feng. Parang isang ilusyon. Si Lin Feng ay nakaupo nang hindi gumagalaw habang siya ay mukhang kalmado at tahimik. Tiningnan siya ni Qiyongqi nang may paggalang. Parang walang tao sa paligid ni Lin Feng. Ito ay tulad ng Big Bang, ang paglikha ng universo. Lalong tumindi ang apoy at nakaramdam ng init si Lin Feng. Hindi nagtagal ay naliwanagan ng apoy ang silid. Nawala sa isip ni Lin Feng ang oras dahil hawak na niya ang kanyang Tianzuan na bato. Ito ay kumikinang ngayon habang ang mga kakaibang ilaw at enerhiya ay dumadaloy sa katawan ni Lin Feng. Sinusubukan niyang intindihin ang mga ito. Naakit niya ang mga ito sa kanyang utak, sa kanyang espiritu. Siya ay nasa kanyang walang laman na mundo na mukhang sa labas ng mundo, ngunit mas naiiba, mas malinaw. Ang kanyang espiritu ay sumisipsip ng lakas ng lupa at langit. Sinisip ko ang lupa at langit. Isip ni Lin Feng. Lalo siyang nagulat sa kanyang espiritu. Ito ay pambihira. Nagtataka siya kung paano niya nakuha ang gayong pambihirang espiritu. Magagamit niya ito sa pagsasaulo ng mga banal na marka, kasanayan. Ngayon ay magagamit niya ito para ituon ang lakas ng landas, ang lupa at ang langit. Hindi tumigil si Lin Feng sa pagsasanay sa paglilinang. Napakaginhawang mag-aral doon kung tutuusin. Ang dalisay na chi na kanyang hinigop ay hindi kapanipaniwalang sariwa. Napakayaman at makapal. Lalong lumakas ang apoy niya. Lahat ay kakaiba sa kanyang utak. Pagkaraan ng 3 araw, unti-unting nawala ang apoy ni Lin Feng. Nawala ang nakakasilaw na mga ilaw sa paligid niya at naging kalmado muli ang kapaligiran.
Unti-unting nawala ang ilusyon. May mga kumukupas na ilaw lamang sa palasyo, tulad ng mahiwagang layunin ng landas. Anong kakaibang palasyo? Isip ni Linfang. Naglalaman ito ng puwersa ng tawag. Nag-ensayo si Linfang ng 3 araw at naabot ang tuktok ng ika-4 na layer ng Tianqi, isang hakbang pa at siya ay makapasok sa ika-5 layer ng Tianqi. Tumingon si Linfang at tumingin kay Qiyongqi. Walang sinabi si Qiyongqi. Naramdaman niya ang lakas ng landas at maganda iyon. At saka, hindi na rin niya maitago ang kanyang cultivation level. Level 5 Tian level beast, itinago niya ang kanyang cultivation level. Sabi ko na nga ba, isip ni Linfang. Si Qiyongqi ay naging mas malakas kaysa sa kanya kanina. Sa tuwing lumalakas siya, hindi niya iniisip na manatili sa tabi ni Linfang at walang ginagawa. May naramdaman si Qiyongqi, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Linfang. Ininspeksyon mo ang antas ng aking paglilinang. Nagsinungaling ka sa akin. Sabi ni Linfang. Tiningnan ni Qiyongqi si Linfang sa isang mapanghamak na paraan at sinabing, masyado kang mabagal. Mabagal. Hindi nakaimik si Linfang. Matapos masira ang layer ng Tianqi, napakabilis niyang umunlad. Hindi naman na mabagal. Lumakad si Linfang sa palasyo at muling tumingin sa ilusyon sa salamin. Determinado si Linfang sa pagkakataong ito. 3 araw na siyang nag-ensayo ng husto at ngayon ay magagamit na niya ang puwersa ng lupa at langit sa mas mataas na antas. Sinubukan niyang salakayin muli ang salamin, ngunit ito ay palaging pareho. Nagpatuloy siya ng kalahating buwan at patuloy na lumakas. Naniniwala si Linfang na kailangan niyang lumabas at harapin ang mga mapanganib na sitwasyon upang makapasok sa ika-5 layer ng Tianqi. Ang landas ng paglilinang ay mahiwaga at walang anumang nakapirming tuntunin. Kailangang maunawaan ng mga cultivator ang paglilinang upang maging mas malakas. Bumaba si Linfang sa hagdan at huminto sa ika-4 na pangkat ng mga hakbang, nakita niya ang isang malaking kalsada at maraming tao ang naninirahan doon. Qiu Yuzin, Lin Ruotian, at iba pa. Para sa kanila, ito ay pareho, kailangan din nilang harapin ang mga ilusyon sa kanilang sarili sa loob. Linfang. Sabi ni Qiu Yuzin nang makita niya si Linfang. Bigla siyang naparelax at ngumiti sa kanya. Sinabi niya, sa malumanay na paraan. Kapag nagsasanay ka sa paglilinang, nakakalimutan mo ang lahat, hindi ka pa pumapasok sa isang buwan. Namiss kita, kaya ako dumating ngayon. Nakangiting sabi ni Linfang. Inilibot ni Qiu Yuzin ang kanyang mga mata at sinabi, napakalandi mo, Linfang, brother, gusto mong pumunta at subukan. Sabi ni Lin Ruotian. Inaatake din siya ng salamin. Kahit na tumanggi si Linfang na sumali sa Lin Clan, itinuring pa rin ni Lin Ruotian na malapit na kaibigan si Linfang. Nakakainis ang ilusyon na iyon. Nais ng mga emperador na maunawaan natin kung paano nila nilikha ang mga ilusyong iyon. Hindi natin kayang lampasan ang pagsubok na ito. Sabi ni Qiu Yuzin. Halatang inis siya. Nagmula siya sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya kaya naiintindihan niya kung ano ang binubuo ng pagsubok na iyon. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at sinabi, mukhang ang mga kasanayan sa pagsusuri at pag-unawa ang pinakamahalagang bagay para sa mga emperador. Kapag nakapasa na tayo sa mga pagsusulit na iyon, makakasama natin sila sa ika-10 palapag. Siguro, bulong ni Qiu Yuzin. Naglakad si Linfang patungo sa ilusyon, lumitaw ang kanyang refleksyon, hindi gumagalaw. Si Linfang ay humakbang pasulong, ang lupa at langit ay nagbuga ng tunog ng pagbangga. May ilang lakas na dumadaloy sa kamay ni Linfang. Sinuntok niya ang ilusyon at isang tunog ang kumalat sa hangin. Agad na damaloy ang natural na lakas sa kanyang katawan. Gotcha. Nayanig ang refleksyon ni Linfang, damaloy ang puwersa sa refleksyon at nawala ito, nawasak. Si Qiu Yuzin at Lin Ruotian ay lubos na namangha. Hindi nila kayang sirain ang kanilang mga pagmuni-muni at si Linfang ay maaaring sirain ang kanyang sa isang suntok lamang.